Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Igan, pabor si Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng taunang joint military exercises ang Pilipinas at Australia. Malaking tulong daw ito sa pagpapaigting ng seguridad ng bansa. Pinag-usapan din daw ng Pilipinas at Australia ang status ng Visiting Forces Agreement ng dalawang bansa. May unang balita si Ian Cruz. Ang pagkakaroon ng taon ng joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Australia ay isang bagay na pwedeng pag-aralan at para kay Pangulong Bongbong Marcos, nakadepende yan sa sitwasyon sa West Philippine Sea. The scheduling of this is really will really depend upon the situation in the West Philippine Sea. Whether or not the threat levels and the tension levels are increasing or decreasing. Naniniwala ang Pangulo na maraming magiging benepisyo ang bansa kung matutuloy ang joint exercises na ito. Noong isang taon lamang, nasa Pilipinas sa mga tropang Australiano para sa exercise Alon na bahagi ng Indo-Pacific Endeavour ng Australia. Dumating din sa bansa noon ang HMAS Canberra, ang dambuhalang warship ng Australia. This will benefit the Philippines because we are conducting these exercises so that we are able to work together with our foreign partners. And when I say work together, it is not only for defense and security, it is also for disaster preparedness, disaster assistance that they might bring. Should there be a disaster such as Yolanda or Odette, once again in the Philippines. Ang pahayag ng Pangulo ay nilabas bago siya tumulak pabalik ng Maynila matapos dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne. Sa mismong summit at kahit sa sidelines ito, tuwing magsasalita ang Pangulo, iginigiit na hindi pababayaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng Pilipinas. Hiningi rin ang pananaw ng Pangulo kung susuporta ba ang Pilipinas na isama na sa ASEAN ng Australia, gaya ng sinabi ng isang leader ng regional bloc. I cannot see why that would not be a good idea. Australia has already been a very active part of ASEAN. And for all intents and purposes, really, in all but name, they are already members of ASEAN. Yes, I think they would be very welcome to join ASEAN. Habang nasa Melbourne, napag-usapan din daw ng Pilipinas at Australia ang ukol sa status ng Visiting Forces Agreement. Tinitingnan ba ito ng maigi ngayon sa gitna ng geopolitical tension sa ating rehiyon? Dalawa lang ang bansa na meron tayong Visiting Forces Agreement, ang US at saka ang Australia. Kaya't patuloy lang ang ating agreement sa kanila at patuloy lang ang ating usapan at siguro pagka may nangyari o may kailangan palitan, saka natin babaguhin. Samantala, nagbigay din ng reaksyon ng Pangulo ukol sa suspensyon ng mahigit 100 opisyal ng National Food Authority na anya ay bahagi ng eksaminasyon sa mga pamamaraan ng ahensya at hindi lamang ukol sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng bigas. The situation actually just not only involve the anomalous sale of NFA rice. It also is an examination of some of the procedures within the NFA that were undertaken without board approval. Without the proper discussion within the NFA and with the DA and with the rest of the cabinet. Yan ang unang balita mula rito sa Melbourne, Australia. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Aprobado na ng Committee of the Whole ng Kamara ang resolution of both Houses 7 na layong amyendahan ang ilang economic provisions ng konstitusyon. Sa ilalim niyan, luluwagan ng foreign ownership sa advertising, edukasyon at public utilities gaya ng tubig at kuryente. Tutol ang ilang kongresista dahil hindi raw itong solusyon sa mga pangunahing problema ng bansa. Pero mas maraming pabor na maipasa ang resolusyon. Inaasahang isasalang sa ikalawang pagbasa ang RBH 7 sa susunod na linggo. Target ng Kamara na maaprobahan ang RBH 7 bago mag-Holy Week break ang Kongreso sa March 23. Samantala, nakabitbit pa rin sa Senado ang counterpart itong resolution of both Houses 6. Aminado si Senate President Juan Miguel Zubiri, malaking hamon ang pagkuha ng sapat na boto dahil maraming senador ang hindi pabor sa charter change.
Nag-uwi ng siyam na gintong medalya mula sa 2024 Asian Open School Invitational Swimming Championship sa Bangkok, Thailand ang isang Pinay swimmer mula sa Tarlac. Siya ang 16 years old na si Triza Tabamo. Bukod sa siyam na gold medal, meron pa siyang 3 silver medal. Kabilang sa mga sinalihan niyang kategorya ang 100-meter backstroke, 100-meter butterfly, 100-meter freestyle at 50-meter backstroke. Inaalay ni Triza ang kanyang panalo sa kanyang mga magulang, coaches at lahat ng tumulong sa kanya na makasali sa kompetisyon. Tumaas naman ang presyo ng karning baboy sa palengke at pinagtatakayan ng ilang tindera. Mula sa Marikina, may unang balita live si Bam Alegre. Bam! Again, good morning. Ngayong buwan, yung mahal na araw, pero nagmahal pa rin yung presyo ng pork kahit nalalapit na yung panahon ng pag-aayuno ng mga Katoliko. Palaisipan para sa mga pork retailer tulad ni Jennifer Dominguez sa Marikina Market kung bakit pataas na pataas ang presyo ng karning baboy. Kada linggo raw halos 10 piso ang idinadagdag sa presyo nito. Halimbawa ngayong linggo, umabot na sa 300 pesos ang kada kilo ng laman tulad ng pigi, pork chop at ribs. Ang liempo nga, 380 pesos kada kilo na raw ang pinakamababang presyo. Hindi namin po malaman ba't taas po ngayon ng baboy. Pero gada summer naman po ganito nangyayari. Tumataas po ang sabit ulo. Lagi po siyang +10 ng +10. Kadalasan ang baba na po nito bago mag-June. Lalo pong tumataas pag nagmamahal na araw. Hindi rin po namin alam kung nagkukulang ba sa supply o ano. O sa sobrang init po, nagkakanda matay ang baboy sa init, sa pagbiyahe. Depende rin na po sa gasolina, sir, pag tumataas. Pero wala namang chain reaction sa presyo ng ibang karne tulad ng baka na mataas na rin ang presyo talaga. 380 pesos kada kilo sa ribs, brisket at bulalo. 420 pesos naman kada kilo sa sirloin o steak. Sa ngayon po, napakatumal po ng pagbibenta po namin dahil sa taas ng presyo ng baka. Pero yung presyo niya, steady po siya. Hindi katulad ng baboy na mataas. Ang mamimili na si Buboy Villanueva, lipat muna sa manok. Can't afford kaya pass muna sa baboy at baka. Lahat po nagmamahal. Kaya iniikot mo lahat ng palengke. Iniikot mo muna bago makakapili ng maayos. Ang manok kasi hindi rin gumagalaw ang presyo na 180 pesos ang kilo sa whole chicken, habang 200 pesos kada kilo naman ng choice cuts. Di naman, ganun pa rin, same pa rin. Gaya ng dati, ganun pa rin siya. Depende pag mga suki talaga, yun lang asahan mo sa pagbili-bili. Igan, para sa updated na price monitoring, magandang reference yung website ng Department of Agriculture para sa latest na presyo ng mga basic commodities. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina Market. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng mga panibagong pambobomba ng tubig at panghaharang ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, hindi pa raw oras para gamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. May unang balita sina Ian Cruz at Joseph Morong. Nung una, isa lamang. Pero maya-maya, 2 barko na ng China Coast Guard ang nambobomba ng tubig sa Onay sa May 4. Napapunta sana sa Yungin Shoal para dalhan ng supply ang mga sundalong naka-assign sa BRP Sierra Madre. Nasa gitna na talaga tinatamaan yung ating dati pahapyaw lang, ngayon hindi na. Sa gitna na talaga. Nagtutulungan at itong isang Chinese Coast Guard vessel, hinaharangan tayo para hindi natin makita yung nangyayari sa likod. Ang lakas ng water cannon hindi man napalubog ang bangka, nagawa namang basagin ang salamin nito. Habang papalayo, dinikita na ito ng BRP Sindangan. Sir! Anong mga damage, sir? Bintana sira! Bintana sira! Ano pa, sir? Pinasok kayo sa loob? Pasag ang mga bintana sa harapan ng UM4. Sakay ng Unay sa May 4, si AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Nagtamo siya ng maliliit na sugat sa kamay. Sugatan din ang 4 na tauhan ng UM4 dahil sa mga basag na salamin. You must off your course and leave immediately, or I will take further action and you will bear full responsibility for all the consequences. Over. Mike 201, this is 4407. We are attending a wounded personnel inflicted by your vessel. Over. Nagbaba ng medical team ang BRP Sindangan para gamutin ang 4 na nasugatan tauhan ng RORE mission sa UM4. Pero bantay sarado pa rin ang rubber boat at binawaan pa ng lancha ng China Coast Guard. Bago ito,
Kuya, kumaskas tayo. Nakailang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard hanggang sa magdikit ang BRP Sindangan at isang China Coast Guard ship. Umatras saglit ang barko ng China tapos umabante na naman. Akala namin ibabangga ito ulit. Kita ang marka ng fender sa Sindangan bagaman wala naman itong UP. Kung hindi naging maagap yung ating Coast Guard sa paglalagay ng fender dito sa gilid ng BRP Sindangan, ay baka mas malala pa yung nangyari doon sa pagsalpok nitong China Coast Guard 21555 dito sa BRP Sindangan sa tangkang paghaharang ng mga resupply ships natin papunta sa Ayungin Shoal. The Philippine Coast Guard personnel are really doing so much effort to prevent the collision towards the vessel. And the Chinese Coast Guard personnel are just standing there and taking video. So it means perhaps that it was deliberate on their part. They don't really care whether there would be a collision. But for the Philippine government, we are preventing such collision. Ayon kay Vice Admiral Carlos, naubusan ng Pilipinas ng barkong magagamit para sa mga resupply mission pa BRP Sierra Madre. Parang mas malakas yung this time from the previous water cannon. So talagang tinarget nila yung to stop us from entering the shoal. It's still illegal and irresponsible actions. Sir, wala namang intention to sink? Wala naman ako napansin na intention to sink, just to disable. Kasi ang target nila is the bridge and the smokestack para maano yung engine natin. Like they did doon sa ML Kalayaan. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro tinawag na illegal at hindi sibilisado ang ginawa ng China. Dapat daw magsabi ito ng totoo. Wala raw sasang-ayon sa sinasabi ng China na profesional, rasonable at alinsunod sa batas ang kanilang mga hakbang. Sa kabila nito, muling giit ng Chinese Foreign Ministry pinali ng Pilipinas ang pangako nito sa pamamagitan ng panghimasok at panguudyok ng gulo sa katubigan ng Ayungin. Ayon sa DFA, walang kasunduang pinapasok ang Pilipinas sa China kaugnay rito. The Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights. China has a lot of narratives and we really have to be very careful. Ayon naman sa US State Department, tutulong ang Amerika kung magkakaroon ng armed attack sa mga barko, eroplano at mga tauhan ng AFP at Coast Guard ng Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Pero hindi nila masagot kung sakop ba ng MDT ang mga nangyayaring pangu-water cannon ng China. Do these constitute armed attacks? I think it was water cannon and collisions of boats. I'm not going to speculate or get out ahead of any discussions in this regard. Tinanong din si Pangulong Bongbong Marcos sa Melbourne, Australia, kung pwedeng maging dahilan ng panibagong insidente sa Ayungin para gamitin ang Mutual Defense Treaty. I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard, and in this time they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen, and I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Pero tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos maghahain ng protesta ang Pilipinas. Kanya ring binanggit ang umano'y panghihimasok ng ilang Chinese research vessel sa Philippine Rice o Benham Rice. This is a clear intrusion into a Philippine maritime territory, and it is matter as usual of great concern. There is a suspicion that they are not only research vessels. So again, this is a bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Sa huling araw ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na handa ang Australia na makipagtulungan sa ASEAN. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. This is why we will continue to support your ASEAN outlook on the Indo-Pacific and ensure the stability and peace of our region. Pinasalamatan naman ni Marcos ang Australia sa parati nitong pagsuporta sa rule of law, sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award
pabor sa Pilipinas. Binanggit din ng Pangulo ang ukol sa climate change na nakakaapekto sa mga mahihirap na bansa, kabilang na dyan ang Pilipinas. Iginiit ng Pangulo, dapat magkaroon ng matapang na aksyon sa domestic at international fora para magkaroon ng climate justice. Sa joint statement ng ASEAN at Australia, sinabi nilang nais nila ng rehiyon kung saan iginagalang ang soberanya at integridad ng teritoryo. Sisikapin daw nila ang rehiyon kung saan ang pagkakaiba ay naayos sa magalang na usapan at hindi sa pamamagitan ng banta o paggamit ng puwersa. Ito ang unang balita. Ian Cruz. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Dumami ang mga Pinoy na walang trabaho base sa latest survey ng social weather stations. Paano kaya ang kabuhayan ng mga kababayan nating kabilang dyan? Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si James Agustin. James? Van, good morning. Dumidiskarte na muna yung ilan natin mga kababayan ng pagkakakitaan na naghahanap pa hanggang sa ngayon ng regular na trabaho. Kabilang sila sa tinatayang 9.4 na milyong Pilipino na walang trabaho base sa resulta ng isang survey. Dating security guard si Alvin. Ngayon sumasideline siya bilang construction worker at massage therapist. Gusto raw niya ng regular na trabaho pero wala siyang mahanap. Mahirap nga rin sir, minsan di ako makakatulog. Minsan iniisip ko yung pamilya ko kung mayroon pa bang budget na makukuha. Mayroon pa ba yung kayang budgetin na pera. Palagay niyo sir, ba't kayo nahihirapan humanap ng trabaho? Nahihirapan ako sir kasi sa ngayon, panibago na naman requirements kukunin ko kasi kung sakaling mag-a-apply ako. Magagasto na naman ako sir. Regular na trabaho rin ang hanap ni Oscar na sumasideline muna bilang construction worker. Mahirap kasi minsan sumasalaw mga 3,000. Yan. Kasi yung mga bata ngayon, minsan baon araw-araw 500, kulang pa nga may mga utang pa. Si John Fe, isang buwan pa lang sa pinapasukan niyang trabaho bilang housekeeping personnel. Pahirapan daw talaga bago siya magkatrabaho. Minsan, siyempre kung nakatapos ka or hindi ganun. Depende sa trabahong applyan. Sa resulta ng Social Weather Stations o SWS survey na sinagawa noong December 8 to 11, 2023, nasa 19.5% ng adult labor force ang walang trabaho. Katumbas yan ng 9.4 milyon na Pilipino. Mas mataas ito kaysa sa survey na ginawa noong September 2023. Ang survey na ito ay may margin of error na plus-minus 2.8%. Samantala, Ivan, yung mga nakausap natin ay patuloy pa rin daw na maghahanap ng trabaho dahil sa hirap ng buhay ngayon ay kailangan talaga nilang kumayod para sa kanilang pamilya. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Paglilinaw po ng Metro Manila Development Authority, MMDA, pwede pa rin manghuli ng traffic violators ang local traffic enforcers dahil hindi pa pinal ang pagbabawal sa kanilang Korte Suprema. Kaugnay niyan, papanayin po natin si MMDA Acting Chairman Romando Artes. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po sa inyo, Igan, at sa inyong taga-subaybay. O para lang po malinaw sa mga motorista, pwede pa rin manghuli at may ticket din ang MMDA pati mga LGU na traffic enforcer. Opo, unang-una po linawin ko lang po, ang pinagbawalan po lang ng Korte Suprema ay yung mga local traffic enforcers. Hindi po kasama ang MMDA. Opo. At yan nga po ay hindi pa pinal dahil po hindi naman po nakalagay sa decision na ito ay immediately executory. Opo, so final. Opo, hindi pa po ito final and executory. So meron pa pong period ang ating mga local chief executives kung na mag-file ng memorandum of, ng appeal or motion for reconsideration. At habang dinidinig po yan ay pwede pa pong manghuli itong mga local traffic enforcers natin. Hindi kayo ang petitioner dito, Chairman? Hindi po. Kami po ay kasama sa respondent. Okay. Although, masasabi ko po na may portion po dyan sa desisyon na kami napaborable po sa MMDA. Okay. Dahil dyan po sa desisyon,
nakasaad po na ang MMDA through the MMC or Metro Manila Council ay pwede pong mag-craft ng traffic regulation na dapat pong sundin ng mga LGUs. Pwede bang pakilinaw sa public? Ano ba naging issue rito? Well, kinwestiyon po ng mga transport groups yung pong ang karapatan Panghuli ng mga LGUs na manghuli, mag-issue ng citation ticket, Opo. at mangumpiska po ng lisensya. Although yung huling issue po, yung pag-kumpiska ng lisensya, yan po in-address na sa single ticketing system dahil hindi na po sila nangungumpiska ng lisensya. Okay, So kailan ang ho ba? iwan po dyan ay yung pagbabawal sa traffic enforcers na mag-issue po ng ticket. Pero nakalagay po sa desisyon, di ba, Chairman, na kung deputize nyo naman ang mga local enforcer ng LGU, pwede? Pwede po, pwede po. Okay, so ito bang, may mga local enforcer ho ba, traffic enforcer ng LGU na hindi nyo deputize? Well, sa ngayon po, wala pa po kaming dinedeputize na local traffic enforcers dahil nga po, previous to the decision, ay meron naman po silang right na mag-appoint or certify ng kanilang mga traffic enforcers. So wala pong need before na mag-deputize ang MMDA sa mga local traffic enforcers. Okay. Pag naging final and executory na po ito, Chairman, makakatulong ba ito sa MMDA o malaking abala para po sa inyo? Well, additional work lamang po insofar as deputization. Okay. At pinag-aaralan din po namin yung mga iba pang implications dahil po may mga gaps naman po sa ticketing system at yung local traffic ordinance. For example, yung hindi po namin na-cover sa single ticketing yung pong mga franchise ng tricycle. Dahil ang nag-determine po niyan ay mga local government. Opo. Kung saan po sila pwedeng bumiyahe. Opo. At kung lumabas sila dyan sa authorized route nila, out of line po yan. Hindi po nakasama yan dito sa ating single ticketing system. So pag-aaralan po natin yung iba pa mga implications niyan. Okay. At ganoon din po, yung pagde-deputize, siyempre po, ayaw din naman namin na magbigay lang ng blanket o deputization. So pag-uusapan po namin yung mga criteria niyan at yung proseso po. Maraming salamat, MMDA Acting Chairman Romando Artes. Ingat po kayo. Salamat po, Igan. Magandang. Ramdam na ang init ng panahon sa maraming lugar sa bansa pero ayon sa Pag-asa, umpisa pa lang ito ng epekto ng El Nino. Narito ang aking unang balita. Wala nang buhay ang lalaking ito na makita sa gitna ng maisan sa Malasiki, Pangasinan itong Lunes. Ang 65 anyos sa magsasaka, atake sa puso ay kinamatay batay sa death certificate. Hinala ng kanyang pamilya. Nangyari ito dahil sa matinding init. Naghalo-halo na yun. Yung nervyos niya, yung usok, yung init ng araw, yung init ng apoy, tsaka yung pagod niya. Sa Bacolod City, sa labasan ng classroom ng kaklase, ang ilang estudyante para mapreskuhan. Pinayagan din silang hindi muna mag-uniform. Danger level ang heat index sa Rojas City sa Capiz at Dumangas, Iloilo. Ganon din sa Dagupan City sa Pangasinan at Tuguegarao City sa Cagayan. Delikado yan at posible magdulot ng heat cramps o heat exhaustion. Pwede rin mauwi sa heat stroke. Ang alinsaang yan, kumbaga sa kanta, ay intro pa lang ayon sa Pag-asa. Asahan po natin sa mga susunod na mga araw at linggo, lalong-lalo na po kung tuluyang maglalaho yung ating amihan, ay maaaring makakaranas na tayo ng medyo mas matindi pang temperaturang mainit and then yung mataas na damang alinsangan. Ngayon pa lang may mga lugar ng state of calamity dahil sa El Nino. Napatuloy raw na magpapatindi sa mainit na panahon sa iba't ibang panig ng mundo ayon sa World Meteorological Organization. At its peak, it was one of the 5 strongest on record. It's now gradually weakening, but obviously it will continue to impact the global climate in the coming months. We do expect above normal temperatures in the coming months, sort of between March and May. Ayon sa Pag-asa, sa pagtatapos sa Pebrero, 24 na probinsya sa Luzon ang nakaranas ng meteorological drought o tagtuyot. Hindi pa kasama dyan ang lalawigan ng Albay
na nagkakabitak-bitak na rin ang ilang sakahan. Ayon sa National Irrigation Office doon, ginagawa na ng paraan para hindi tuluyang masira ang 250 hektaryang palayan. Ayon sa NDRMC, may 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa agrikultura. Sa Pangasinan, apektado hindi lang ang mga magsasaka ng palay, kundi pati ilang gulay gaya ng okra. Pagka mainit ang panahon kasi sir, imbis na maganda yung maganda yung paglaki, naapektuhan, naninilaw, tsaka yung puno tumitigas. Natutuyo rin ang ilang palaisdaan, kaya apektado ang paglaki ng mga bangus. Sa pilitan na nag-ani ang ilan para hindi malugi. Ang National Irrigation Administration, nanindigang napaghandaan nila ang epekto ng El Nino. Kabilang daw dyan ang crop diversification o pagtatanim ng mga hindi matakaw sa tubig at pagpapalit ng timing ng pagtatanim. March, magla-launch po kami ng 40,000 hectares doon sa aming contract farming. Sinasabi natin El Nino, di ba? Pinapakita lamang po namin na kahit may El Nino, kung meron tayong patubig, ay pwede ho tayong magtanim ng palay. Perfect ang season ngayon para bumisita sa La Trinidad Benguet dahil ipinagdiriwang ang Strawberry Festival. Live mula sa La Trinidad Benguet, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Jasmine, good morning! Good morning, Susan. Happy Strawberry Festival. Alam mo, makulay yung selebrasyon ng Strawberry Festival ngayong taon. At pinaghahandaan na sa ngayon ng lokal na pamahalaan yung Strawberry Fest. Tampok ang libu-libong cupcakes na gawa sa strawberry. Umarangkada ng Strawberry Festival 2024 sa La Trinidad Benguet. Bida ang mga produktong gawa sa strawberry na nakadisplay sa Strawberry Lane. Sa March 17, na pinakatampok na araw ng Strawberry Festival, maghahain ng 10,000 cupcakes na gawa sa strawberry. Ibibida rito ang 2 variety ng strawberry na Sweet Charlie at Snow White. Pagtutulungan itong gawin ng 4 na bake shop sa bayan. We would like to thank and congratulate our 1,120 strawberry farmers who always sustaining their strawberry production, helping us promoting strawberry in the municipality of La Trinidad. Tiniyak ng mga magsasaka na sapat ang supply ng strawberry sa bayan. Masagana raw ang ani at mababali ng presyo nito na 150 pesos sa kada kalahating kilo. 150 pesos ang kada 1/4 kilo ng puting strawberry. Pinaparami ang produksyon nito para makahabol sa demand at pumantay sa presyo ng pulang variety. Expecting namin na lalago pa rin ang strawberry production natin dito sa La Trinidad. Since ito ang one town, one product natin, kaya dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-farm, pagtatanim ng strawberry. Gaganapin din sa March 17 ang float parade sa kahabaan ng Halsema Highway. Susan, bukod sa Strawberry Fest, marami pang activities ang naka-line up para sa festival. Kabilang dyan yung float parade, ganun din yung drum and lyre at street dance performances. Susan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Okay. Nadagdagan ang nagniningning ng Eastwood City Walk of Fame matapos gawaran ng star ang iba pang kapuso celebrities and personalities. Inalayan naman ng mga bulaklak at kandila ang star ng veteran actress na si Jacqueline Jose. May unang chika si Katati Bayan. Binigyan ng bituin sa 18th edition ng Eastwood City Walk of Fame ceremony sina Miss Universe Philippines 2023 Top 10 finalists at Sparkle star Michelle D. Pulang araw star Sanya Lopez, abot kamay na pangarap star Richard Yap at Sparkle Jimmy Artist Center consultant Johnny Manahan o mas kilalang si Mr. M. Pinarangalan din sina GMA Integrated News showbiz reporter Lars Santiago at DZBB anchor Joel Reyes-Zubel na nag-iisang awardee sa radio category. Maging si GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon may bituin na rin. I'm very, very proud and privileged to have this Walk of Fame sidewalk tonight. Full
Full support sa kanila sina GMA President and CEO Gilberto Duave Jr. at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya. Ilan pa ang kinilala sa larangan ng pelikula, teatro at musika. Si Kuya Germs o Herman Moreno nagtatag ng Walk of Fame noong 2005 na layuning bigyang parangal ang iba't ibang personalities sa news, entertainment at iba pang larangan. Bukod sa induction ceremony, nag-alay din ng mga bulaklak at nagtirik ng kandila para sa bituin ng yumaong multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Ito ang unang balita, katatibayan para sa GMA Integrated News. Samantalang patuloy ang pagdating ng mga nagmamahal kay Jacqueline Jose sa kanyang burol sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Kabilang sa mga dumating kagabi sina Chanda Romero, Mac Alejandre, at National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee. Dumating din sina Jamie Rivera, Director Adolf Alex Jr., Nadia Montenegro, at Senator Jinggoy Estrada. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.